Salamat po, Panginoon. Kami, Panginoon, ay tumanggap ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Doon sa cross, dinala po ninyo ang aming lahat ng mga kasalanan at tinubos mo po kami sa iyong mahalagang dugo at banal na dugo. At kami, Panginoon, ay tumanggap ng kapatawaran na magpakailanman. At kami, Panginoon, ay ginawa po ninyong mga anak, tagapagmana ng Diyos at makasama ng Diyos. At alam po namin, sa aming panahon, ay ang mga tanda ang nagiging saksi sa amin ng aming Panginoon ay malapit na po naming makasama. Kaya napakahalaga ang aming pamumuhay Kristiyano na maayos na pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. At kami ay tatayo na hindi mapahiya sa harap ng Diyos, kundi tatayo kami sa kagalakan ng Diyos sa gantimpala. At alam po namin, Panginoon, na napakarami pang hindi ligtas sa aming mga pamilya at sa aming mga kapitbahay, mga paligid. At habang hindi pa bumabalik ang Panginoon, kami po ay inaatasan na abutin po silang lahat. Kaya mayroon pang maligtas, hindi pa kumpleto ang bilang ng mga maligtas na hintil. Ito'y responsibilidad po namin. Salamat, Panginoon, at sa umagang ito, ipagkatiwala po namin sa aming Panginoon at ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang salita po ninyo na buksan po ninyo ang bawat puso po namin at ibaba ang bawat salita ng Panginoon sa aming mga puso at ito'y aming magawa upang hindi po kami magkakasala. At umaasaran po kami sa kapangyarihan at biyaya mula sa inyong salita sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Ito'y aming dinadalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay. So, bago po tayo mag-umpisa, siyempre, kilala po ang iba, kilala ako, pero yung iba hindi. So, pero short yung umpisa ng Cavite Church. So, sa lahat ng history ng ating church, meron na po tayo ngayong halos 120 churches and mission branch, tama? Ang pinaka-maiksing panahon na nagiging church is ito yung Cavite Church. So, naligtas po ako 2008, April 18, 2008. And then, isa pa po yung church noon sa Paranaque. So, malayo po, galing po ako sa Alive Alive. So, siyempre nakita na po natin yung mali at saka tama. So, kahit malayo, so yung church po namin sa Alive Alive, ay walking distance lang po. Pero nung naka-attend ako ng Bible seminar, kahit malayo po ay pumunta po kami doon sa Paranaque, BF Homes. Okay, and then ang mission branch lang po noon ay Quezon City, Naga, at saka itong Cavite. So, pang-apat po ito. Then, ang naging church staff po ako, October, pinahinto po ako sa trabaho ko, sa company ng pastor. And then, naging mission branch, October. Pagka December, naging church siya, pinadala sa amin si Pastor Chigite. Okay? Ilang months lang po, naging church po ang Cavite Church. 4 months? Grabe, hindi man kayo mamurong magbilang. O tulog na. October, November, December, 3 months. Okay? So, ganun po siya kaiksi. So, iyon po ay sa kapangyarihan ng Diyos sa mga taong nagnanais o umiibig sa mga kaluluwa dahil tumanggap po tayo ng pag-ibig mula sa Diyos. Okay? Kaya ito po ating topic ngayon. So, kasama ko po yung mga narito pa din sa pagpundar ng Cavite Church. So, nandyan pa po sila. Siyempre yung pamilya ko, Sister Webina, Sister Risa,
Brother Edwin, okay? So, kunti na lang po talaga, Sister Marifi. Yun po, sino pang hindi ko mabanggit si Brother Lito Kilos, then Brother Haber. So, nandyan pa po sila. So, buhay pa, di ba? Okay. Kaya, konti na lang po talaga kami. Sino pa po kung meron? Si Evangelist Jubert. Okay. So, yan lang po ang natira. So, yung iba nga po na-rapture na. Okay. So, okay, mag-umpisa na po tayo. Kumpleto po ba may Bible lahat? Bakit kaya walang umupo dito sa harap? Wala naman akong sakit. Wala na akong COVID. Okay? O kung ako siguro si Coco Martin, iwan ko lang, magsiksikan kayo dito sa harap. Nabimburo ko ako eh. Kaya siksikan dun sa likod. Pakilipat dito. Tulungan niyo ako, brother. Lipat natin to dito sa likod. Okay, so lapit po kayo. Wala akong sakit. Huwag kayong matakot. Oo, wala pang nakaupo dito. Ayaw ba ninyo ng biyaya ng Diyos? Magtapon ako ngayon ng tagway sa 1,000. Logay yung nasa likod. Okay. So, ako po, ayaw ko pa talagang magpapahuli. Maraming distract po sa huli. So, pag mag-counseling po ako, yung kina-counseling ko, ito po ang aming kasunduan. Gusto mo maligtas? Upo! So, doon ka uupo sa pinakaharap. Yan ang usapan natin ha. Upo, para maligtas ka. Kasi maraming distract sa labas, sa likod. And then, aantukin ka. Aantukin ka. Kasi si Satanas, papaypayan ka. O kung nasa harap ka, mahiya ka aantukin. Kasi baka batuin ka. Mabato ka. Kaya, usapan namin, sa harap ka. Uupo. Okay? Okay, nandiyan pala ang kumpare ko. So, si Brother Emerson. Yan po, sila po ang mga kasama ko. Kumpare ko, si Sir Maricel. Sila po, sorry po sa hindi ko na banggit ng mga kasamaan ko dati para malaman po ninyo paano nag-start ang Cavite Church. 2008 po yun, December. Sila po yung mga kasamaan ko, hindi po sa aming sipag, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Okay, buksan po natin ang ating Bible sa Juan chapter 4. So mahaba po ito. Kumuha lang po ako ng 2 verse para madali tayong matapos. Okay, mahaba po ito. Yung the Samaritan woman. Okay, pero summarize ko po yung 8 mapag-aralan po natin dito para ma-apply sa ating pamumuhay Kristiyano, para maayos po yung ating pamumuhay Kristiyano. Okay? So, Juan chapter 4, Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 4, versikulo 25 to 26. So, nag-quote lang po ako ng 2 verse, pero itong mulang chapter 1 hanggang murang verse 1 hanggang 42 ay talakayin po natin ito. Pero kumuha lang po ako ng 2 verse. Then yung mga verse na iba ay kukunin po natin sa application. Okay? Sa ating pamumuhay. Kaya mahalaga po dito yung paano po natin may apply yung salita ng Diyos sa ating buhay. Okay? Okay, so nakita nyo na po, may 2 verse lang naman ito. Siguro, pwede tayo magsabay-sabay. Okay, dandahan. Okay, chapter 4, verse 25 to 26. Okay, sabay-sabay po tayo, 3 to 1. Ang Diyos, sinabi ng babae sa kanya, nalalaman ko na darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, ay ipapahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. 26, sinabi sa kanya ni Jesus, ako nga iyon na kumakausap sa iyo. Okay? So, yung
babaeng Samaritan woman, na-meet po niya yung Savior niya. Okay. So, pero yung ating pag-aralan ngayon, yung papaano si Jesus, nakita po yung, sino po yung naghahanap ng katotohanan o naghahanap sa tagapagligtas. Okay? Naghahanap ng katotohanan. So, kita po ng Diyos yung puso ng babaeng Samaritan woman. Okay? Na naghahanap sa Kanya. Hindi po pumunta si Jesus Christ doon sa mga Pariseo, mga eskriba, mga relihiyoso. Okay? Kundi so doon sa makasalanang babae, dahil ito po kung sa conversation dito, ay naghihintay po ito ng kanyang Savior. Okay? Katulad nila Sakio, Cornelio, Eunuco, at sa kanila Lydia, kita ng Diyos po yung mga puso nila na tatanggap sila talaga at may pagkumbabang puso at tatanggap talaga pa sila sa kaligtasan. Okay. Kaya merong yung papaano si Jesus Christ, yung ibinaling niya yung, so una, meron tayong 8 pag-aaralan nito. Yung una, paano ibinaling ni Jesus ang spiritual na bagay mula doon sa isip ng tao na makamundong isip. And then, pangalawa, paano yung babae naghihintay ng kanyang Savior, okay, tagapagligtas. So, pangatlo po, yung pagkauhaw ni Jesus sa mga kaluluwa ng mga tao. Okay? Okay? At pagkagutom ng Panginoong Jesus doon sa mga kaluluwang mapapahamak doon sa impyerno. Okay? Pang-apat, yung kaligayahan ng naligtas. Okay? Kaligayahan ng babae nung nakita niya, nalaman niya na natagpuan niya yung Savior. Okay? Panglima, yung yung ang Panginoong Hesus na details niyang pinaliwanag ano ang pinakamahalaga sa buhay. Okay? Sa verse 34 po 'yan. Okay, wala. And then sa 6, pang-anim po ay yung details pinaliwanag ni Jesus Christ yung kanyang mission. Bakit dumating siya? Okay? Number 7, sa yung mga verse po, kanina yung mission ni Jesus, bakit siya dumating sa 35, and verse 36 to 38, yung kanyang details na pinaliwanag yung reward o yung reward ng mga nagpapagal sa Ebanghelyo. Okay? And then, yung 8, pang-8 po, ay yung resulta doon sa good news na dala ng mga babae, yung Samaritan woman na ito, doon sa taga-Samaria. Okay? Doon sa mga tao sa Samaria. Tawag dito ay evangelism. Okay? Yung pag-evangelize niya sa mga tao. Okay. Okay, pag-aralan po natin. So, ang background po nito, itong Samaria po, ito po yung bakit po ito'y iniiwasan ng mga Hudyo na daanan. Okay? Sila po yung tinuturing na mga marumi na mga tao. Ito po yung capital city kasi, ito po yung mixed Gentiles at saka Jews. Okay, yung mga Hudyo. Ito, noong sakop yung southern Israel ng Assyria, ito po yung capital ng Assyria, itong Samaria. Kaya doon po, mga ilang taon po sila doon nag-mix na po, nagkapag-asawa po yung mga Hudyo doon. Ito po yung, kaya yung taga-Samaria ay tinuturing ng mga Hudyo na mga aso, mga marumi. Okay. Pero si Jesus Christ, bakit po siya pumunta? Sa mga malinis o sa mga marumi? Sa mga marumi, sa mga makasalanan. Okay, so makita po natin dito, yung layo. Okay?
So, kung papaano, akala po natin, kung basahin natin yung Bible, ay parang naglakbay lang si Jesus ng, okay, parang Summerfield to church lang. Hindi po. Samaria to from Galilee, kasi in verse 1, so summarize ko lang po, no, siguro kung nagbasa kayo nito, ay marelate po ninyo ito. Summarize ko lang po. In verse 1 nito, si Jesus mula sa Galilea at Judea, pupunta po siya sa Samaria. Ilang kilometer po hanggang Samaria? 170 kilometer mula Judea hanggang Galilea. And then hanggang sa Samaria, nung dumaan siya sa Samaria, so nasa 56 kilometer po. So kung nilalakad po ito wala pong sasakyan nun. Hindi po sila sumangka, wala pang mga siyempre kotse noon. Okay? Lakad lang. Kaya gaano kapagod yung kanilang nangyari, yung naramdaman ng Panginoong Hesus Kristo dito. Okay? Yung 21 to 22 oras, nilakad po niya mulang Judea hanggang Samaria. Okay? So kayo, nakapaglakad na po kayo ng ganon? Nakapaglakad na po kayo ng ganon? Mulang Manila hanggang dito sa Cavite Church, mga 35 kilometers. Okay? 35 kilometers o mahigit pa. Okay? So, na-search ko po yan nung nag-church stop ako dito. So, hindi po siya umabot ng 40 kilometers. So, nilakad lang po ni Jesus Christ yung ganun kalayo. So, siyempre pagod na pagod siya. Uhaw na uhaw siya. Realidad po yung pagod. Uhaw na uhaw. Okay? 22 hours ang lakad niya. Kaya pero, dito, sa pagod at uhaw niya, ano pa rin ang kanyang pinakamahalaga? Yung isang kaluluwa na ito na maligtas. Okay? Kaya, then makita po natin dito, yung conversation nila na itong Samaritan woman na kung paano ipinasok ni Jesus Christ yung spiritual na bagay doon sa makamundong isip ng isang tao. Okay? So, tama po ba? And then, kaya, ganun po ang ating ginagawa. So, hindi po tayo, pag ma-meet po natin yung mga unbeliever, so, hindi po tayo nakipagchismisan. And then, nagpapadala sa kanilang, di ba, puro worldly na bagay ang kanilang ikikwento. Tama, ikikwento nila. Pero, ano po, magsasabay po tayo sa mga makamundong bagay? Hindi. Naghanap tayo ng pagkakataon, tiyempo, na ipasok po natin yung spiritual na bagay. Makalagayan nila. Okay? So, ganun po yung ginagawa din po natin. Ito po yung ginagawa ng Panginoong Hesukristo nung humingi siya ng tubig. Okay? Kung makita po natin, sabi ng babae, kasi nagtaka yung babae, paano ikaw na isang Hudyo na humihingi ng tubig sa akin na isang Samaritano? Okay? Dahil sila ay itinuturing na marumi at iniiwasan ng mga Hudyo. Then, so, ano pong sagot ni Jesus Christ? Iba po doon sa isip ng makamundong isip ng babaeng ito. Ano pong sagot ni Jesus Christ in verse tingnan po ninyo. Okay, dito po sa verse 13. Okay, paano po niya pinasok yung usapin patungkol sa spiritual na bagay ng kanyang kalagayan? Okay. Sa verse 13, sumagot si Jesus sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Okay? Subalit, ang sinumang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na
mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng buhay tungo sa buhay na walang hanggan. So dito, iba po yung sagot ni Jesus Christ doon sa tanong ng babae. So, napansin po ninyo, ipinasok po niya yung kalagayan ng babae, okay? And then, yung spiritual na bagay doon sa makamundong bagay na isip. Okay. So dito, napansin ng babae, iba po yung sagot ni Jesus Christ sa kanya. Okay? So, yung nabanggit po yung hindi ka na yung tubig na ito, yung balon na binigay kay Jacob, mauuhaw ka pa rin. Pero yung tubig na ibibigay ko ay hindi ka na mauuhaw. Ito po yung tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Binanggit na po dito yung walang hanggang buhay. Okay. Walang hanggang bagay. Walang hanggang buhay. Okay? Eternal life. So, binanggit po niya. Kaya, unti-unti, yung isip ng babae ay bumaling. Okay? Na-captured ng spiritual na bagay at natanggal sa isip po niya yung makamundong bagay. Okay? Isang sagot ni Jesus Christ dito noong tinanong na niya. Okay. Yung babae, nung tinanong niya yung babae na, okay, umuwi ka na at dalhin mo dito yung kanyang asawa. Okay. So, iba yung sagot ni Jesus Christ. Okay. Dalhin mo dito yung ang iyong asawa. Anong sagot ng babae? Wala akong asawa. Wala akong asawa. Anong sabi ni Jesus Christ? Anong sinabi? Tama yung sinabi mo. Wala kang asawa. Okay? Dahil yung asawa mo ngayon ay hindi mo asawa. So, malinaw na sa isip ng babae dito na, okay, hindi siya ordinaryong tao na Hudyo. Okay? Nalalaman ni Jesus Christ yung kanyang buhay. Kaya dito pumasok yung spiritual na bagay na sa isip ng tao. Tama po ba? Sa ating evangelism. Paano po tayo mag-evangelize? So habang sa pagkikwento, diretso ba tayo? Diretso ba natin sabihin, papunta ka sa impyerno. Kailangan ka makaattend ng Bible seminar. Ay, paalisin ka na. Hindi mo na kaibigan yan. Kaibiganin mo muna. Okay. Kaibiganin mo muna. And then, makamundo siyempre. Lahat ng problema nila. Makinig ka muna. And then, saka mo maipasok. Okay, grabe, puro problema. Sobrang init. Ganito na. Broken family. Iniwan ako ng asawa ko. Ganito. So, alam mo, yan po ay sa umpisa pa lang dahil sa kasalanan natin. Okay. Talaga? And then, dahil sa kasalanan, namatay ang ating espiritu, then meron tayong isang destination. Yung mga sobrang init ngayon, resulta po yan ng ating mga kasalanan. Sinumpa po yung ating mundo. Okay? Then, magbigay ka rin, siyempre, may kailangan, may verse ka din. Kaya nakalagay sa Biblia, chapter 16 ng Apokalipsis na susunugin o papasuin ng Diyos yung mga tao talaga sa init. Ganun po ba? So, ang makasalanan, hindi pwede pupunta sa ang mga makasalanan may isang destination lang, impyerno lang. Ang langit ay tahanan ng Diyos, banal na tahanan ng Diyos. Okay? At hindi pwede makasama ang makasalanan sa langit. Then, siyempre, may verse ka. Kung wala kang verse, paano ka mag-evangelize? Then, sinasabi ng Biblia sa Matthew chapter 5, verse 26, na isang kasalanan ay hindi ka makapunta sa langit. Wala ka bang kasalanan? Meron, marami. Sino bang taong hindi nagkakasala? Okay, doon napapasok. Ma-attend ka ng Bible seminar. May buhay na walang hanggan. Okay? Bago tayo mamatay,
kailangan makamit muna natin yung buhay na walang hanggan. So ganun po ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Nakuha po ba ninyo yung papaano sa conversation nila na yung makamundong kaisipan ay na-captured ni Jesus Christ patungo sa bagay na spiritual na bagay. Nakita po ninyo? Okay. So, then, makita po natin dito yung sagot ng babae ay spiritual na bagay na. Okay? Naalala na po niya yung kanilang spiritual na status. Okay? Tingnan po ninyo. Nandyan pa po kayo? Okay. Tulog na? Okay. Malakas ako na nagulat tuloy. Dito sa verse 20, tingnan po niyo chapter 4 verse 20. Titingin po tayo sa Bible lahat. Okay. Para hindi kayo antukin, ay mulang 19 muna. Okay. So, para hindi kayo antukin, sabay-sabay po tayo. 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, nakikita kong ikaw ay isang propeta. 20. Sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito. Ngunit sinasabi ninyo na ang lugar na dapat pagsasambahan ng mga tao ay sa Jerusalem. Okay? So, meron sayang confusing pagkalito. Saan ba talaga sasamba? Sino ba talaga ang sasambahin? Sinabi ng mga Hudyo, dito lang sa Jerusalem, dito lang sa templo, sasambahin ang Diyos. Pero sinasabi ng mga Samaritano, dito lang sa bundok na ito. Kasi ito po yung ibinigay ni Jacob, okay, na ipinamana ni Jacob sa kanila. Okay. So ito po yung kasi yung balon ay sinabi niya, mana mula kay Jacob. Okay. So nakita po natin dito, okay, yung nakita ng babae na sino si Jesus Christ. Napansin ng babae na si Jesus Christ ay hindi ordinaryong tao. Propeta. Okay. Then, yung pagkaliton niya, so katulad ng mga reliyon, di ba? Litong-lito. Ano ba talaga ang kaligtasan? Okay? Lahat ng reliyon may kaligtasan. Pero iba-iba yung kaligtasan. So, ang religion ay confusing. So, pagkakalito, ano ba talaga ang kaligtasan? Din kapag, okay, lahat ng religion, denomination ay iba-ibang doktrina, may ibang kaligtasan. Nakakakalito. Kaya, saan ba talaga ang tama? Okay? Pero anong sagot ni Jesus Christ? Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakilala. Sinasamba namin ang, sa verse 22, sinasamba namin ang nakikilala namin sapagat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Okay. Dito na po, nagpakilala ang Diyos kung sino po, si Jesus Christ, kung sino po yung Diyos. Wala po sa bundok, wala din po sa Jerusalem. Okay? Okay, kaya sa 23, subalit dumarating ang oras at ngayon na nga nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sabagat sinasabi ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Okay? Hindi sa bundok, hindi sa Jerusalem. Okay? Kundi sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay kailangan sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Di ba? So, sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu. Okay. Sambahin siya sa pamagitan ng katotohanan. Kailangan makilala natin ang Diyos na tunay at nag-iisang Diyos na tunay at si Jesucristo ng kanyang sinugo. So, kailangan mo una may proseso makilala yung tunay na Diyos. Okay? And then si Jesucristo. Ang katotohanan, si Jesucristo. Okay?
or itong Biblia, pareho lang po. Okay. Dito po sa verse 25, okay, ito na po, pumasok na po yung clear na yung puso ng babae na naghihintay siya ng Mesiyas. In 25 po. Tingnan po ninyo sa verse 25. Yung babae na ito, hinihintay po niya yung Mesiyas. Okay. Nakita po ni Jesus Christ, sino po yung naghihintay ng Savior? Sino po yung naghahanap ng kaligtasan? Ano po, alam po ba niyo paano po ako na-trigger at nakaalis doon sa denomination? Siyempre, nagkiklaim ako na ligtas ako, tinanggap ko si Jesus na bilang Panginoon tagapagligtas. So, pinatunayan ko po yun. Nagbahay-bahay po ako, then nagpapatanggap din. Then, isang nakatrigger sa akin nung tinanong ko yung pastor sa realidad na bagay. Pastor, paano? Kung magkakasala ako, saan ako pupunta? Sabi na, kailangan, Brad, bago ka matulog, ay alalahanin mo, isipin mo muna yung kasalanan mo mula nung umaga hanggang gabi. And then, kung mag-rapture man, makahingi ka ng tawad, makasama ka. Pastor, paano kung bigla akong namatay? And then, hindi ako makahingi ng tawad, saan ako mapupunta? Sabi ng pastor, di sa impyerno ka, Brad, hindi ka nakahingi ng tawad eh. Ha? Anong assurance na gahahawakan natin ito? Sa isip ko lang. Sabi ko, ibig sabihin, itong pastor ko, ay wala ding assurance, walang kasiguraduhan. Tama? So, doon po ako na-trigger na ano ba talaga ang kaligtasan? Ano ba talaga? Saan ko matatagpuan? So, ito po yung pagkalito din ng mga babae sa Jerusalem ba? Sa bundok ba? Okay. Kaya bumili po ako ng mga libro sa mga national Christian bookstore, hindi ko rin matagpuan yung kaligtasan dun. Pero kita po yun ng puso ko. So, ginamit po ng Diyos, yung mga tao din, para madala ang Ebanghelyo. Sa bahay po ni Sister Ning, doon po ako naligtas. So, ginamit po sila na ipadala yung Ebanghelyo sa akin. Dahil naghahanap po talaga ako. So, wala pong tsamba sa atin na naligtas ka dahil na tsambahan mo lang. Naligtas ka dahil niyaya ka lang. Naligtas ka dahil napilitan ka lang. Naligtas ka dahil sa gusto mo lang. Hindi po. Kung totoo po na naligtas po kayo, mayroon po kayong pusong paghahanap. Yung mga na-rapture po, wala po silang pusong paghahanap. And then, meron sila? Pusong, puno ng makamundo, kaya hindi makapasok ang Ebanghelyo sa kanilang puso, katulad ni Judas. At napunta siya sa kanyang sariling lugar. Ano po yung sariling lugar ni Judas? Imbis langit, ano po ang sariling lugar ni Judas? Yung impyerno. Sinabi ng Biblia, napunta siya sa impyerno. Kasi bakit po? So, yung mga totoong naligtas, mananatili. Bakit po? Nakita po yung liwanag at saka dilim. So, ang imposible po, babalik po tayo sa dati nating buhay kung naligtas na po tayo. Okay? Kaya, sa Romans chapter 10, verse 17, the old has gone, the new has come. Ang unang bagay ay lumipas na. At tingnan niyo, ang bagong bagay ay dumating. Okay. Nakita sa kanya. Okay. So, ibig sabihin, tingnan ninyo, may isang bagong pagkatao. Okay. Ibig sabihin, tingnan ninyo, ibig sabihin, yung isang naligtas ay may ebidensya, hindi yung testimony. So, alam po niyo ang lahat pong umalis at nawala sa church at nangawala. Kaya, minsan, so lahat po sila may mga testimony, kailan naligtas sa dugo ni Jesus, tama? Paulit-ulit, ang galing. Mayroon pa akong nakilalang brothers. Hindi siya brothers kasi na-rapture eh. Kung wari brothers. Alam mo, Pastor, just believe sa akin, yung ako lang pinuri ng mga na-amaze sila sa aking mga missionary daw.
Nung pinatestimony po yung mga Pilipino, brother and sister, ay talagang kinamayan siya at pinuri yung kanyang testimony. Dahil napakaganda daw yung kanyang testimony ng kanyang pagkaligtas. Pero para man siyang bula na naglaho sa church. Okay? So kung puro testimony na lang, puro bibig na lang nandun, mararapture. Hindi na langit yun. Ang ingay kaya ng langit, no? Kapag puro bibig na lang. Hindi po. Yung totoong mga naligtas ay meron pong ebidensya ng kanilang kaligtasan. So nanatili po sila. Maaaring bumagsak sila, bumangon, bumagsak, bumangon. Okay? Pero yung pananatili, nandyan po talaga sila. Bakit po? Sinabi ni Jesus Christ, tinipon siya ng kanya, tinipon po niya ang kanyang mga kawan at itong mga kawan ay makikinig sa kanya in John chapter 10 verse 26. 16. Okay? So dito po si Jesus Christ in 26 verse 25, ibig sabihin ng Mesiyas, na tinatawag na Kristo, tagapagligtas. Okay, tagapagligtas. Kaya dito na po pumasok na po yung espiritual na bagay sa isip at puso ng babae. Okay, ng Samaritan woman. Okay, kaya sinabi ng babae sa kanya na nalalaman ko sa verse 25, sinabi ng babae sa kanya na nalalaman ko na darating ang Mesiyas at ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya ay ipapahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Okay. Anong sagot ni Jesus Christ? Nung narinig po niya itong verse 26, ano kayang pakiramdam ng babae? Okay? Nung sinabi ni Jesus Christ, ako nga yun na kumakausap sa iyo. So yung matagal nilang hinihintay ay dumating at mismo kaharap niya. Okay. Ano kaya ang pakiramdam ng babae? Sobrang saya. Sobrang tuwa. Sobrang saya. Iniwan nga niya agad yung banga eh. So yung babaeng ito, siyempre, bakit tanghali siya nag-iigib? Dahil nahiya siya, dahil siya ay masamang babae. Pero gaano kahalaga po yung pag-iigib niya ng tanghali na yun? Maring, hindi pa siya nakapagluto. Maring, kailangan niyang hindi siya makita ng mga tao. Okay? Kailangan makaigib siya agad ng tanghali na yun kasi kung mahapon na, maraming mag-iigib, makita siya. So napakahalaga po yung oras na yun sa kanya. And then yung banga niya na paglalagyan ng tubig, iniiwan niya agad. Tama? Kaya sobrang, ano po ito? Yung pakiramdam ng babae, naramdaman ng babae, yung sobrang saya. Sa sobrang saya niya, nakalimutan na niya yung pinakamahalaga sa kanyang gawain. Yung mag-igib ng tubig. Tama? So, ganun po tayo nung naligtas tayo, di ba? So, na-experience po natin yung sobrang saya. Kaya nung naligtas po ako, dahil takot na takot po talaga ako sa impyerno, huwag naman akong, baka matulog ako, bangungutin ako, hindi ako makagising. Kaya parang takot ako matulog. Kaya nung fourth session, pupunta ako sa impyerno, Panginoon. Tudulod ako, Panginoon, mawa ka sa akin. Bukas pa daw ang kaligtasan, ang tagal namang umaga. Kaya pagka kinabukasan, dali-dali paglabas namin sa trabaho, dali ako, inaris ko kasi sa karsada na po lang po kami, maliit lang po yung bahay lang Sister Ning. Then sa karsada lang po, naglagay na ako ng upuan at saka yung trapal, nagtaka yung preacher, bakit nakaayos na? So, nakaupo na ako doon. Sa harap. Gusto ko na maligtas. Gusto na akong maligtas. Okay. Ngayon daw ang kaligtasan. Kaya hinihintay ko talaga. At saka nananabik talaga ako. Ano ba talaga ang kaligtasan na sinasabi? Na may kaligtasan. Iba sa kaligtasan ko. Hindi daw kaligtasan yung pagtanggap. Kung hindi kaligtasan yung pagtanggap o ibisi,
Ano nga yung kaligtasan? Ngayon daw ituturo, kaya excited po ako. Eh, ganun po, nung sinabi ni Jesus Christ dito, ako nga iyon na kumakausap sa iyo. Kaya tuwang-tuwa yung babae. And then, ano po? Iniwan niya yung banga and then tumakbo doon babalik sa lungsod and then ibinalita niya ito. Okay? Ibinalita. Kaya in 28, kaya iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at pumunta sa lungsod at sinabi sa mga tao. Agad-agad ito, yung ginawa niya. Okay? Ito'y hugot doon sa kanyang damdamin na sobrang saya. Na-meet ko yung aking Savior. Tama? Nung naligtas tayo, yes, ligtas ako. Kaya ako, nung naligtas ako, yung Summerfield, kunti pa lang po yung mga nakatira dyan. Kaya pumunta po ako doon sa mga walang tao, doon sa bandang Heavenly. Kaya walang mga tao. Sigaw-sigaw ako, yes, ligtas ako, babay impyerno, papunta na ako sa langit. Sigurado na ang kaligtasan ko. Okay. Sigaw-sigaw po talaga ako, salamat. Grabe. Talon-talon po talaga ako, 10:00 ng gabi. Okay. Kasi kung may makakita doon ako sa walang tao, kasi kapag may makakita sa akin, baka dalhin ako sa mental hospital. Doon ako madampot sa mental hospital. Kaya sa sobrang tuwa po siyempre ang inisip ko agad, pamilya ko. Wow, paano na yung pamilya ko? Kaya alam ng mga pamilya ko, mga kapatid ko, 7 po kami, kung paano ko po sila pinuntahan. Okay. Then, niyakap ko sila yung nanay ko, okay, para kung paano ang nakita po nila yung kagalakan ko, na naligtas ako, and then nung umattend din sila ng Bible seminar, kaya pala, ganito po yung kapatid ko. Okay. So, galing po din sila, dinala ko po kasi sila doon sa Alive din. Kaya kinuha ko din po sila doon sa Alive. Hindi, saan mo na naman kami dalhin? Dinala mo kami dito, ngayon dalhin mo na naman kami sa naman po. Sa iba na naman, ano naman yan? Hindi, ito na talaga ang tunay. Piki talaga yung dati, piki yun. Ito na talaga ang tunay. Okay. So, nung naka-attend sila ng Bible seminar, napatunayan po talaga nila. Okay? Merong false gospel, merong false true gospel. Sinabi ni Pablo po yan sa 2 Corinthians chapter 11, verse 4, na merong ibang ebanghelyo, merong ibang Hesus, merong ibang espiritu. Okay? Kaya malinaw po nating nakita yung ang katotohanan. Kaya yung pagkaligtas ay pagkarating sa pagkakilala sa katotohanan sa 1 Timothy chapter 2 verse 4. Na ang Diyos ang nananais ng lahat ay maligtas at makarating sa katotohanan. So, ganun po. So, ano po yung sigaw ng babae? Okay. Halik kayo, tingnan ninyo. Tingnan ninyo, ang isang tao na nagsasabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa, ito na nga kaya ang Kristo. Okay. Gusto niyang patunayan sa mga tao na yung tao na ito yung Kristo. Ito yung Savior na hinihintay natin, na matagal nang hinihintay natin, dumating na. Okay? 'Di ba? Sinabi lahat ng naligtas sa kanilang kagalakan, hindi po yan magchismis ulit ng chismis na dati niyang chismis, kundi yung salvation niya, yung kaligtasan niya. Okay? Tama po ba? Kasi sinabi ni Pablo, okay? Sinabi ni Pablo, kaya siya nagsasalita dahil meron siyang pananampalataya sa 2 Corinthians. So, bakit tayo nagsasalita ng salvation testimony natin? Okay? Dahil sa kagalakan po yan. Then,
dahil sa ating pananampalataya doon sa tunay na ebanghelyo. 2 Corinthians chapter 4 verse 13. Second Corinthians chapter 4 verse 13. 2 Corinthians chapter 4. Basahin natin sabay-sabay, 3 to 1. Yamang tayo ay mayroong 13. Okay. Yamang tayo ay mayroong parihong espiritu ng pananampalataya. Na ayon sa bagay na nasusulat, sumampalataya ako, kaya't ako ay nagsasalita. Kami rin ay sumampalataya, kaya't kami ay nagsasalita. Hindi po mapipigilan yung bibig ng mga naligtas ng kanilang ikinaligtas. Tama po ba? Halimbawa, merong nagkasakit ng sakit sa tiyan. Okay. Alam mo yung gamot, herbal na lang, herbal. Ano ba sakit ng herbal? Sakit ng tiyan. Okay. Tapal-tapal. So, kapag alam mo yung gamot, pwede mo po bang hindi tulungan? Pwede mo po bang matiis? Hindi. Tama? Okay. Hindi natin pwede matiis. Halimbawa, doon sa COVID, nagkaroon ng COVID ang isang tao. Okay? So, nung pagdating ng vaccine ay, okay, meron ng gamot, meron ng solusyon. Okay? So, lahat po ay, okay, yung natatakot ay hindi nagpa-vaccine. Pero, ang good news, meron ng vaccine. Okay. Kaya nagpa-vaccine po tayo. Okay. So, meron na good news. So, hindi po pwede, may COVID ka na. So, tiisin mo lang yan. Pwede ba natin sabihin, okay, hintayin mo na lang yung St. Peter. Hindi po. Okay. Kailangan mo yung vaccine para gumaling ka. Tama o hindi? So, hindi na alam yung vaccine. Okay. Para gumaling, kailangan mo yung vaccine. Pwede ka pa mabuhay. Okay. So, yan po. Hindi po natin matiis yung mga taong pupunta sa impyerno dahil hindi po nila alam ang katotohanan. Okay? Kaya, yung nung ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay, inutusan yung mga alagad. Tama. Inutusan yung mga alagad na ipangaral yung ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Okay. Sa lahat ng nilikha. In Gawa chapter 1 verse 8, kayo ay aking mga saksi. Okay. Mula sa Judea, Samaria hanggang sa kaduluduhan ng lupa. Okay? Sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, okay, sa paghahayo ninyo ay gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sumunod sa lahat ng tinuturo ko sa inyo. At ako'y makasama ninyo hanggat sa katapusan ng panahon. Okay. Namatay na yung mga alagad. Kanino na po yung utos na yon? Kanino na po? Sa akin na po yun. Sa iyo na po yun. Okay? Kaya, yung pagsasalita ng normal lang, yung na mga naligtas, na hindi po mapigilan po yung ating bibig sa pagsasalita doon sa ating kaligtasan. Okay? Yung pag-i-evangelize ng isang tao, lalo na doon sa ating mga pamilya, hindi po natin sila pwedeng maya na, sunod na next year or sunod buwan na lang. Hindi, agad-agad. So, agad-agad ko sila pinuntahan agad. Alam po ba ninyo, nagkaroon ng mga churches sa buong Pilipinas
Sa iba't ibang lugar sa Pilipinas o sa iba't ibang lugar ng mundo, isa lang po ang nangyari. May isang naligtas. Tama? May isang naligtas. And then, yung naligtas na ito, umuwi sa probinsya, and then nag-evangelize sa kanyang family. And then, nagkaroon ng church sa lugar na yun. Halimbawa, sa Negros. Okay, halimbawa. Halimbawa, sa Palawan. Okay, Palawan na lang. Okay, may isang naligtas na kapatiran. And then, pinadala niya yung CD o DVD doon sa pastor ng Palawan, mag-anak niya sa Palawan, and then, pinanood, naligtas. And then, nagkaroon ng live Bible seminar, and then, ano ang resulta ngayon? Meron na po tayong maraming branches at churches at retreat center sa Palawan. So, may naligtas, and then, dinala nila itong ibanghilyo na ito doon sa kanilang pamilya. Bakit po? Dahil sa hindi po natin mapigilan na matiis sila na yung tayo pupunta sa langit, sila mapunta sa impyerno. Tama ba yan? Kaya ba niyong tiisin? And then meron pong hag-hag pa kayo sa ating mga anak. Halimbawa, mga anak niyo hindi paligtas, asawa niyo hindi paligtas. Oh, I love you. I love you, anak ko. I love you, asawa ko. And then, hindi mo sila na-evangelize. Pupunta sila sa impyerno. Kaya mo sila? Kaya ng budhi mo? Na hinag mo sila, oh, I love you. Speaking, I love you po yun. Kasi pupunta sila sa impyerno. Hindi mo man lang nasabi na sila ay pupunta sa impyerno. Kailangan nilang maligtas. Speaking, pag-ibig po yun. Okay? Imposible po yun. Masabi mong I love you, tapos hindi mo sila, wala kang sakripisyo na maligtas sila. Din ang Diyos ay nangako na may pangako sa kanila. Kanino na po mali ito kung hindi sila naligtas? May pangako ba ang Diyos sa mga pamilya natin o wala? Meron. Anong verse? Sa Gawa chapter, tingnan po ninyo. Sa Gawa chapter 16, okay? Doon sa Bantay Pinto na nakulungan ni Pablo doon sa Episo, okay? Nung pagkaligtas ni Lydia ay inusig agad kinulong si Pablo. So sa Gawa chapter 16 po. Okay. Tingnan po ninyo. Yung pangako ng Diyos na iligtas yung ating sambayan, hinawakan ko po ito and then kiniklaim ko po ito. Then ang Diyos ay tumutupad po sa kanyang pangako. Kung hindi po naligtas ang inyong mga pamilya, hindi po mali ng Diyos yun. Mali po ninyo yun. Mali po natin yun. Okay? Agree kayo o hindi? Ayaw? Okay, ito po. Sa Gawa chapter 17, verse 16. Okay. Dito. Nung ang bantay, nung nalaman niya na nakalabas, nakalagan ang mga padlock na mga pinto, siyempre ang katumbas nun ay papatayin siya. Yan po ang batas. Okay? Papatayin siya. Kaya gusto niya magpakamatay. So, dito sa verse 27, nang magising ang bantay ng bilangguan at makitang, chapter 16, verse 27, nakita po? Nang magising ang bantay ng bilangguan at nakitang bukas ang mga pinto ng bilangguan, binunot niya ang kanyang tabak at magpakamatay na sana dahil sa pag-akala na nakatakas ang mga bilanggo. 28, ngunit sumigaw si Pablo ng malakas, "Huwag mong saktan ang iyong sarili, sapagkat naririto kaming lahat." And 29, at ang bantay ay humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob at nanginginig sa takot na nagpapatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Okay? So, maring alam niya kung bakit kinulong at anong ginawa nila Pablo. Okay. So, sa pampangangaral nila Pablo, and then sa bilangguan, kumanta silang Pablo ng mga himno, and then maring alam niya
na walang kasalanan sila Pablo dahil pinapabilanggo lang po nila ito, pinaparatangan lang po ito ng mga Hudyo. Okay? Dahil sa inggit. Kaya ano pong tanong ng bilanggo? Verse 30, nang sila'y mailabas ay sinabi niya, sabay-sabay po tayong babasa, 3-1. Nang sila'y mailabas ay sinabi niya, mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? 31, at kanilang sinabi, mananampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ito po yung pangako ng Diyos. Okay? Kiniklim ko po talaga ito. Hinawakan ko po ito, kiniklim ko ito, at ginawa po ng Panginoon Diyos, Panginoon ang kanyang pangako. Tandaan po natin maigi ang ito. Yung Diyos ay gagawin niya ang kanyang pangako. Yung Diyos ay tapat. Okay? Ang tao ay hindi laging tapat, pero ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Tandaan po natin maigi ito. Okay? Kasi minsan next year na lang kasi wala akong pera. Next year na lang, sunod, in the right time, hindi pa siguro panahon ngayon maligtas sila. Ganon po. Ganon po, meron pa tayong kaisipan ng ganon, di ba? Next time na lang, mag-ipon muna ako ng pera. Kailan ka makaipon ng pera? Magkano pera kailangan mo? Okay? So, wala. Mahuli na ang lahat. Meron pong sa Bisaya kasi siguro nung ligtas yung mga sister, yung magulang niya, yung tatay niya ay matigas ang puso. Pero nung nagkasakit yung tatay nila, ay naisip nila na mahalaga na yung kaligtasan ng tatay nila kasi mamamatay na. Din ako, Bisaya, hindi daw siya kasi daw makaintindi ng Tagalog kasi ang pastor doon ay missionary and then translated to Tagalog pa. Din gusto niya ay Bisaya yung mag-sermon. Chinese man ako. Bisaya. Okay. Bisaya ako. Pinapapunta, binilan ako agad ng ticket. Okay? So, pumunta ako doon. Kasi nga, dahil sa isang kaluluwa lang na ito, dito nila nakita na mahalagang-mahalaga po yung kaligtasan ng kanilang tatay. So, pumunta po ako doon. Okay, pagdating ko doon, sit up agad na medyo liblib na lugar. Okay? So, pagpunta ko doon, and then, tiningnan ko muna, sino bang i-evangelize natin? Sino bang i-Bible seminar ko? Isang kaluluwa lang. Isang kaluluwa lang. May sakit. Pagtingin ko doon, sabi ng Bible seminar ko, sabi ko, ako pa, pinapapunta dito. Di dapat St. Peter na ang tinawag. Dapat yung funeralya na ang tinawag dito. Hindi, nagpapagod-pagod pa sila ng ticket. Pagdating ko, ganun na, bibihira lang humihinga. Sabi ko, mamatay na yan eh. Dahil, sit up lahat ng mga equipment. Opening prayer agad ako. Pag sit up, opening prayer agad. So, hindi natapos yung panalangin ko. Tumigil na yung isip-isip ko, patay na. Ayan, namatay nga. Hindi ko na rin tinapos yung aking panalangin. Then tapos ligpit na, uwi na. Uwi na kami. Nag-iyakan na yung mga anak. So, ganun po. Huwag po tayo mag-isip. Huwag tanggalin po natin yung isip yung next time na lang, hindi pa panahon. Sinabi ng Biblia in 2 Timothy chapter 4 verse 2 na sa kapanahunan man at di kapanahunan, ipangaral mo ang Ebanghelyo. Ito ibili ni Pablo bago siya namatay, pinugutan ng ulo kay Timoteo. Sa kapanahunan at di kapanahunan. Yung next time, na wala pa sa panahon, ating imbento lang yan. Pero ang kaligtasan ay emergency. Emergency po. Di ba sinabi niya ni Jesus kay Nicodemo, kinakailangan kang may panganak muli. Ibig sabihin ngayon na, agad-agad. Hindi na pwede bukas.
So, Pastor, matitigas kasi yung aking mga pamilya, mga patitigas ang puso mo. Matitigas ang puso ng aking mga kapatid, tatay, nanay. Sabi mo lang yan, Diyos ka ba? Sinong nagpapalambot ng puso? Sinong gumawa ng puso? Diyos, di ba? Okay? Kaya nga niyang sa salita niya, kaya nga niyang lumikha ng mga kalawakan, galaxy, bituin. Okay? Okay? Then, lahat ng kinakain natin, ng hininga mo, ng puso mo, ng utak mo, lahat ng bagay. Yung puso pa ng matigas na puso, hindi na kayang palambutin. Okay? Katuwiran lang kasi po natin yan. Naintindihan po? Yan lang po ay palusot po natin, pero i-reveal po yan pagdating ni Jesus Christ. Hindi gagawin, ginawa ko yung pangako ko, pero ikaw ay tamad ka. Okay? Hindi ka talaga kumilos. Okay? Kaya nahuli na ang lahat. Okay? Patay na yung pamilya mo. Paano na? Okay. Kung naligtas tayo dahil natakot tayo sa impyerno, andin tuwang-tuwa tayo dahil na laman po natin na binayaran ng lahat nating mga kasalanan doon sa pagtubos ng Panginoong Hesus, kaya sobrang tuwa natin na hindi na tayo mapunta sa impyerno. And then, matiis mo yung pamilya mo na mapunta sa impyerno, imposible po yun. Imposible po yun. Sakitan lang lagnatin lang po yung ating pamilya, tama po ba? Yung pamilya natin lagnatin. Matataranta ka o hindi? Nag-convulsion. Matataranta ka o hindi? Matataranta ka. Kahit ano-ano na lang itatapal mo. Ano yun? Tapal-tapal na lang po. Dahon na malunggay. Dala sa hospital agad. Lagnat pa lang yun. Paano kung sumisigaw na sila doon sa impyerno? Grabe ka, alam mo na meron palang impyerno, alam mo na meron palang kaligtasan, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo ako pinilit? Walang hanggan po doon. Asupre, sobrang baho. Naglagablab na apoy, dagat-dagatang apoy, magpakailanman. Kaya yung napunta doon sa Lucas chapter 16 verse 24, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Sumigaw siya, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Suguin mo si Lazaro na itubog ang kanyang daliri sa tubig at ipapatakan ng aking dila sapagat naghihirap ako sa apoy na ito. Yun po ang maranasan sa mga pamilya po natin. Hanggang kailan po yung pumakaawa niya? Hanggang kailan po? Magpakailanman. Magpakailanman. Kaya matiis po kaya natin? Hindi po. Gagawin natin yung sakripisyo, iyak, luhod. Pwede tayo lumuhod sa kanila. Then, gagamitin po ng Diyos yung ating luha at saka panalangin. And then, hindi po yung, sama kasi yung kapatid ko na yan. Sakim yan. Kinakamkam niya yung aking mamana. Okay. Wag na natin pag-interesan yung mga mana-mana. Yung kaluluwa niya ang pinakamahalaga. So, kailangan po yung sacrifice po doon. Okay? Kaya, yung bakit po sila, ang mga apostol, na nagsalita sila kahit binabantaan sila, okay? Nagsalita sila, binabantaan sila, Gawa chapter 4, sabi ng mga Pariseo, huwag na kayo magsalita sa pangalan ng taong ito. Pinagbilanggo sila, okay? And then, sinabi ni Pedro, bahala na kayo ang humatol sa amin. Basta sa Diyos kami sumunod kaysa tao. Ibig sabihin, kailan may hindi kami sumunod sa tao, kundi sa Diyos lang kami sumunod. Okay? Paano kayo naramdaman ni Jeremias? Ano kayo naramdaman ni Jeremias? Nung sinabi ng Diyos, yung pinakita ng Diyos sa kanya, yung kapahamakan, kamatayan, ang pagwasak ng Israel na gagawin ng Diyos dahil sa kanilang mga kasamaan. Okay? Pinakita ng Diyos kay Jeremias. Okay? Pinakita ng Diyos kay Jeremias. Kasi Jeremias po yung the prophets of yung panaghoy.
Grabe yung panaghoy niya kasi pinakita ng Diyos yung nangyayari na pagpapatayin itong mga bata, mga matatanda, itong Babylonia, walang awang papatayin, yung mga dalaga, gahasain, okay? Yung mga matatanda papapatayin, mga bata, buntis, walang awa. Din wawasakin yung bansa nila. Nakita niya yun. Kaya araw, gabi, umiiyak siya. Umiiyak siya. Then kinukutya siya habang siya nangangaral noon sa kapahamakan ng Israel, ng Juda, ay kinukutya pa siya. Pinagtawanan siya. Kaya tingnan po ninyo ano pong nangyari. Tingnan po natin para makita po natin paano tayo hindi makapagsalita sa kapahamakan ng mga tao. Na alam po natin, kita po natin ano ang kanilang kapahamakan na naghihintay. So, masaya sila ngayon, nagtuwaan sila ngayon, pero tayo nakatingin sa kanila na awang-awa tayo sa kanila. Tingnan po natin yung Jeremiah chapter 20. Sunod sa Isaiah po yan. Chapter 20. So, hindi po na, tingnan po ninyo. Jeremiah chapter 20. Okay? Okay, in verse 7 muna, O Panginoon, dinaya mo ako at ako'y nadaya. Mas malakas ka sa akin kaysa akin. Nakita niyo na ba? Jeremiah chapter 20 verse 7. Tinutuya ako, ako'y nagiging katatawanan buong araw. Tinutuya ako ng bawat isa. Okay? So, grabe po yung kanyang dinanas. Okay? Sapagkat tuwing ako'y nagsasalita, sumisigaw ako. Okay. Hindi siya, hoy, mapunta ka sa impyerno. Hoy, bukas mamamatay ka na, mapunta ka na sa impyerno. Hindi po. Talagang meron tayong sakripisyo. Okay? Sinisigaw ko, karahasan at pagkawasak sapagkat ang salita ng Panginoon ay naging pagkutya at kadustaan sa akin sa bawat araw. So habang nangangaral siya, pinagtawanan siya, kinukutya siya. At kung aking sasabihin, so parang surrender na siya. Ayaw ko na. Okay? Walang nakinig. Pinagtatawanan siya. Yung parang panahon sa kay Noe, habang gumagawa ng barko. So may imagine po natin na pinagtatawanan siya kasi yung barko ay ginawa sa bundok at saka wala pa namang ulan nun. Pero ang salita ng Panginoon ay nangyayari. Pero, pwede po ba mapigilan po yung salita ng Diyos, yung ating kaligtasan, yung ating testimony? Hindi po. Yung ating ang Ebanghelyo para sa kanila? Hindi po. Okay. Verse 9, at kung aking sasabihin, hindi ko na siya babanggitin o magsasalita pa sa kanyang pangalan, warin sa aking puso ay may nag-aalab na apoy na nakakulong sa aking mga buto at ako'y pagod na sa pagpipigil nito at hindi ko makaya. Ito po yung naramdaman ni Jeremiah. Na-relate po ninyo? Habang makikita po natin yung pamilya natin na hindi ligtas, naramdaman po natin ito. Hindi pwede kang hindi magsalita. Tama po ba? Hindi ka pwedeng hindi magsalita. Okay? Bakit po? Parang apoy. Okay? Konsensya. Yung konsensya natin, hindi natin pwedeng dalhin. Okay? Okay? Tama po ba? Habang yung pamilya natin, kaya nating tingnan sila, habang nagsasayahan sila, and then, pag mamatay ito, or pagdating ni Jesus Christ, pupunta ito sa impyerno, and then, kaya mo silang tingnan? May isang brother po,
na umiiyak daw siya dahil ang mga pamilya daw niya ay hindi pa madala niya sa Bible seminar. Sabi niya, pagising daw niya sa gabi, tulog yung kanyang mga pamilya. Nakahiga, natulog, natulog. Then, sabi niya, umiiyak daw siya. Itong mga pamilya kong ito, maaaring pagising nila ay pupunta, nandun na sila sa impyerno. Maaaring isa sa kanila ay bangungutin. Maaaring isa sa kanila, hindi na, okay? Maaaring next week, patay na. Okay? Maaaring next month, patay na. Tama o hindi? Then, paano sila maligtas? Okay. So, yung puso niya nadudurog, hinihingi niya sa Panginoon, maligtas sila. Maligtas sila. Then, gagawin ng Panginoon yung pangako niya. Okay? Kaya, na-appreciate ko po yung testimony ng isang brother dahil yun po ang aking na ramdaman nung ako'y naligtas, yung pamilya ko, kawawa sila. Okay? So, paano na si Esther noong sa Book of Esther, okay? Alam po natin na okay, ang unang pagbabalik, nung pinapabalik na po yung after 70 years in Babylonia, pinapabalik na po yung mga Israelita gamit si yung Haring Cyrus, kaysa Jerusalem para itayo yung templo at saka yung wall ng Jerusalem. Ang templo at saka yung pader. Okay. Ang unang pagbalik ay noong AD 606. So, hindi po sila sumama. Pangalawang pagbabalik, una si Zerubbabel, pangalawa si Ishra, pangatlo si Nehemias. So hindi sila bumalik. Maraming mga Hudyo na hindi bumalik, kaya disiplina din po ng Diyos yun. And then, ginamit po si Esther. Nung patayin na ni Haman, okay? Yung mga Hudyo, patayin lahat. Okay? So, si Esther po ay ginamit, okay, para maligtas itong mga Hudyo, lahat. Okay. Pero, meron pong nakakatakot ang batas, na batas ang hari, na kapag may lumapit sa kanya na hindi pinatawag, ay papatayin. Okay? Maliban na lang na ituro yung sitro na may lawit. Okay? Na ituro sa kanya, and then, makalapit siya. Asawa man, o mga prinsesa man, hindi pwede. Kaya nung panahon na yon, nang nabalitaan ni Mordecai na tiyuhin niya, na nag-ampun niya, ay nalagdaan na yung batas na patayin lahat yung mga Hudyo, okay? Walang ititira, okay? Ay natakot po si Esther. May batas ang hari na kapag wala makalapit, maliban na lang kung ituturo yung kanyang sitro. Okay? Ngayon, sinabi na ni Mordecai, kung hindi ka magsasalita, ay may babangon para iligtas ang mga Hudyo. Kung hindi ka magsalita. So, anong pong sabi ni Esther? Sige, mag-ayunin kayo, mag-ayunin din kami. Pag ayunin nyo ako, mamamatay. Pero, nagsalita po si Esther. Okay? Sa Esther chapter 4, verse 16. Yan, 14 to 16. So, sige nga, pupuntahan natin. Sa Esther, sunod, Isra, Nehemias, Esther. Verse 4 to 14 to 16. Chapter 4, tingnan po ninyo. 14 to 16.
Sapagkat kung ikaw ay tatahimik sa panahong ito, ang tulong at kaligtasan ay babangon para sa mga Hudyo mula sa ibang lugar. Ngunit ikaw at ang sambayanan ng iyong ninuno ay mapapahamak. At sino makakaalam na kung kaya ka nakarating sa kaharian ay dahil sa pagkakataong ganito. At sinabi ni Esther sa kanila na sagutin si Mordecai, ikaw ay humayo, tipunin mo ang lahat na Hudyo na matagpuan sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kumain o uminuman sa loob ng 3 araw, gabi o araw. Ako at ang aking mga babaeng alalay ay mag-aayuno ring gaya ninyo. Pagkatapos ay pupunta ako sa hari, bagaman labag sa batas, at kung ako'y mamamatay ay mamamatay. So, dahil sa awa ni Esther, kung mamamatay ako. Sa kanyang kababayan na mamamatay lahat, ay nagsalita po siya. Okay po? So, balik po tayo dun sa ating topic. So, nakuha po ninyo na yung reaction ng babaeng Samaritan, woman, na iniwan niya agad yung kanyang banga, and then pumunta siya doon sa bayan para magsalita. Okay? Magsalita. Kaya nakita po natin dito yung yung pakiramdam, makarelate po tayo dito sa pakiramdam ng babaeng na-meet niya yung kanyang Savior. Ganun din po nung tayo naligtas, na tayo sobrang saya. So meron po akong na-evangelize na matanda na, stroke. Sabi na, ang tagal ko na sa pagsisimba. Mga 70 edad na nila. So, mag-asawa, mga matatanda, tinagaan ko talaga, recording Bible seminar. Ang tagal ko na nagsasamba, nagmamanata, nagdadasal. Akala ko pupunta ako sa langit. Ay hindi pala. Sa pagbayad lang pala ni Jesus doon sa dugo niya, napatawad ang lahat nating mga kasalanan at samantalang araw-araw ako naghingi ng tawad sa Diyos para hindi mapunta sa impyerno. Sabi ko, so ganun po. Kaya yung dito po, next, yung panglima, yung pinaka-importante na sa verse 34, sa chapter 4 ng Juan, verse 34. So bago po tayo magtatapos, tapusin natin to. Okay? 34. Sabay-sabay po tayo, 3 to 1. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang gawin ang kaluban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Okay? Ito po yung declaring the mission of Jesus Christ. Bakit siya naparito sa lupa? Okay? Para iligtas ang makasalanan. Okay? Para iligtas tayo. Okay? So, kasi tinanong siya ng mga alagad, kumain ka. Bakit hindi siya kumain? May nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Okay? So, iba po yung sagot ni Jesus Christ doon sa tanong ng mga alagad. Guro, kaya sinabi ng mga alagad sa isa't isa, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Kaya ang sagot ni Jesus Christ ay, yung pinakamahalaga kaysa pagkain. So, pinakamahalaga sa pagkain. Okay? Pinakamahalaga sa mga bagay na gusto nating magtayo ng bahay, bili ng lupa, may pinakamahalaga pa doon. Ano po yon? Ang pagkain ko ay yung gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Okay? So, yung
mission ng Panginoong Hesus na mamatay siya sa cross para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Okay? Yung kalooban ng Diyos na nagsugo sa Kanya, yung mamatay sa atin. Okay? Pinakamahalaga na sa Diyos ay yung maligtas ang sangkatauhan. Hindi lang ikaw, yung sangkatauhan. Kaya sa Matthew chapter 13 verse 44, yung isang tao na naghukay sa bukid na nakakita siyang kayamanan at tinabunan niya ito at siya umuwi at ipinagbili ang kanyang lahat ng ari-arian at bumalik siya at binili ang bukid na yun. Yung bukid na yun ang lahat ng tao. Sino po yun yung pinagbili? Ang Panginoong Hesus sa Filipos chapter 2 verse 6 na hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha yung alipin. Kinuha hinubaran yung kanyang sarili. Okay. Yung karangalan bilang Diyos, hinubaran niya yung kanyang karangalan, yung kanyang pagiging Diyos, at kinuha yung anyong tao at isang tao na alipin. Okay? Alipin, sumunod hanggang sa kamatayan. Okay. So, ito po, yung mission ng Panginoong Hesukristo hanggang tapusin niya. Natapos po niya ang kanyang mission nung namatay at muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo. Okay? And then, so, ang pinakamahalaga ay hindi po yung kumita ka ng pera, kundi isang kaluluwa. Isang kaluluwa na maligtas. How much ang value? Gaano kalaki ang value? So, higit sa kayamanan ng buong mundo. Sinabi ng Diyos in Matthew chapter 16 verse 26 na kahit makamtan mo man ang buong sanlibutan, mawala man ang iyong buhay. Ano ang katumbas ng iyong buhay? Kung mawala man ang iyong, anong katumbas ng iyong buhay? Okay. Ibig sabihin, kahit mabili mo pa yung buong mundo, wala naman sigurong pinakamayaman na mabili yung buong mundo. Okay? Ay, kung mapunta man ang iyong kaluluwa sa impyerno, anong silbi nun? Ibig sabihin, napakalaga, mas mahalaga yung value ng isang kaluluwa kaysa kayamanan mo, kayamanan ng buong mundo. Okay? Kaya napakahalaga yung isang kaluluwa lang maligtas. Tama po ba? Nung summer retreat last year, 2023, nakapagdala po ang lapidaryo ng 100 ka attendance, newcomers. Ni isa wala. Pero, ngayon, merong kahit sigurado doon 5, napakahalaga na po yun. Kahit 5. Pero nakapagdala po din kami ng mga 100 plus, ganon. Pero, may naligtas at least kahit sigurado doon ay 2 o 3. So, itong kaluluwa nila ay mas mahalaga kaysa buong mundo. Kaya kung pera natin, sinasakripisyo natin na pera or pagod, luha, yan po ay mahalagang mahalaga. Kita ng Diyos yan. At kung para sa kaluluwa yan, ay kapag may maligtas yan, dyan ay mas mahalaga ang value niya kaysa buong kayamanan ng buong mundo. Tama po ba? Kaya may kayamanan sa mundong ito, may kayamanan sa langit. Kaya sinabi ni Jesus Christ in Matthew chapter 6 na verse 13 to 14 na huwag kayo magtipon ng kayamanan sa tingnan po ninyo. Saglit, Matthew chapter 6. Tama po ba yun? Yung 19. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang, at ang mga magnanakaw ay makapasok at nakakapagnakaw. Okay? So, huwag daw. Kundi magtipon kayo kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay
hindi makapaninira. At ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makapagnakaw. Okay? Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon rin din naman ang iyong puso. Kailangan malinaw po sa inyo ito. Kasi po, sa panahon natin ngayon, mahirap po ang buhay. Tama, mahirap ang kumita ng pira. Nagmahal lahat ang bilihin dahil may El Nino, sunod niyan, El Niña. Okay, baha. Kaya, El Nino sa Pilipinas, may ibang lugar, El Niña. Okay? Then, mga lahat apektado, lahat po yung mga pagkain ay apektado po. Gulay, palay, mais, o ano nang kakainin natin. Okay? Nagmahal na po. Pero, ang bawat sintimo na sinasakripisyo po natin sa isang kaluluwa, kasi kapag may Silgop Bible Seminar, ang baga na naman! So, may summer retreat, baga na naman, registration na naman. Okay. So, maring merong ganun sa inyo. And then, so, hindi po. Dapat tuwang-tuwa na tayo kapag may Bible Seminar. Kung meron ng paghuhugot na tayo sa ating bulsa, isang kaluluwa ito. Kahit piso ito, kung isang kaluluwa ito ay may maligtas na isang kaluluwa ay pinakamahalaga ito. Kahit wala nang makain. Okay? Ligtas ka naman. Okay? Di makita mo na si Jesus kung mamatay ka o di makasama mo ng Panginoon. Sa mga taong hindi pa ligtas. Okay? Kayamanan mo sa langit. Alam mo ba ninyo po, pupunta kayo sa Amerika, pwede ba yung ating pira? Yung piso pwede dalhin doon? Ay wala, tulog na. Hindi, di ba? I-convert muna natin sa dollar. Tama? Parang hindi kayo agree. Tahimik talaga lahat. Pero may tulog naman, wala. Ay, salamat. I-convert, di ba? So, ganun din po sa langit. Yung pira natin, pagod natin, hirap natin, pagod, hirap, pira, okay? Hindi bustang, okay, napilitan magbigay kasi sinabi ng leader, kasi protocol ng church, kailangan offering ka, okay, pang-registration, or pang Bible seminar, hindi po ganoon, kundi pagkakataon mo na yon. Okay, tama po ba? Nasa Bible po ba? Iko-convert mo yung kayamanan mo para sa kayamanan sa langit. Yes, nasa Bible. Luke chapter 16 verse 9. Tingnan po natin. Okay, yung babasa yung mga na inaantok. Sa Luke chapter 16 verse 9, yung inaantok lang ang babasa. Sa Luke chapter 9, chapter 16 verse 9, yung inaantok lang ang babasa. Sige po, ready na po? Yung inaantok lang ang babasa ha. 3, 2, 1. Ay, salamat. Walang inaantok. Ako lang inaantok. At sinabi ko sa inyo, sabay-sabay tayo. 3, 2, 1. At sinasabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo para sa inyong sarili sa pamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan upang kung ito'y maubos na ay kanilang tatanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. So makita po natin dito, ano po? Convert. Sa pira natin dito. Bakit kayamanan ng kalikuan? Dahil ang pira ay ginawang Diyos ng mga tao sa mundong ito. Tama? Ang Diyos nila ay pira. Tama? Pero sa atin, kino-convert natin. Tama? Nagsakripisyo tayo. Nag-o-offering tayo. Nag-donate tayo. Tama po ba? Nasasayangan po ba tayo pag dudukit tayo? Naku, pambili na ito ng bigas. Isang sakong bigas sana ang bilhin ko. Kaso lang, may Bible seminar ngayon, kalahati na lang. Imagine po ninyo yung isang babaeng balo na naghulog doon sa kaba ng offering na nakita ni Jesus Christ na 2 kusing. Ito'y lahat ng natitira sa kanya. Namamatay kaya yon? Hinulog niya lahat yon sa offering box. Namamatay kaya yon yung babaeng balo na yon? Wala na siyang ikabubuhay. Namamatay o hindi? Hindi, kasi may pangako ang Diyos. Anong sinabi ni Jesus Christ? Siya yung nagbigay ng pinakadakilang bagay. Bakit po? Yung puso ang pinag-usapan doon. Yung puso. Hindi po yung bulsa. Naintindihan po? Okay. So, kaya yung mission, details na mission, balik po tayo sa John
John chapter, kasi sa John chapter 4, meron po tayong dalawang natitira, tapusin natin. Dalawang, yung details ng, yung details ng reward, 36 to 38. Okay, tingnan po ninyo. Details ng reward, okay? So, iba po yung 35. Iba po yung sagot ni Jesus Christ doon sa kaisipan ng mga apostol. Then, binanggit ni Jesus Christ yung bukid. Ito po yung mga tao. 35, hindi ba sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa at darating na ang pag-aani. Ngunit sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Okay, ibig sabihin, yung mga tao kawawa, wala pong mag-abot sa kanila, walang manggagawa, walang mag-i-evangelize sa kanila. Tama po ba? Kaya sinabi doon sa Lucas chapter 10 verse 2 na, banggitin ko lang, na manalangin kayo sa Ama na padalhan kayo ng manggagawa para sa anihan. Okay. So, at kaya anihin, ano po ito? Yung mga taong abutin sila para maligtas. Okay, 36. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan, upang ang naghahasik at ang umaani ay magkakasamang magalak. Okay. So yung umaani at ay tumatanggap ng upa. Ito po yung gantimpala. Okay? Sa Matthew chapter 10 verse 42, kahit magbigay ka ng malamig na tubig doon sa pinakamaliit na kapatid kung ito ay hindi ka mawalan ng gantimpala. Maliit tubig lang nga yan, walang value yan. Tama? So, pero hindi ka mawalan ng gantimpala. Paano na kung yung pagod mo, naglumuluha ka na, iniiyakan mo na yung iyong in-evangelize, pagod, init, okay? Din yung bulsa mo nabutas na, kadala ng pasalubong, hindi pa rin atin ng Bible seminar. Okay? Sa mga Bible seminar, maraming, okay? So, paano na? Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Ito po yung pag-aani. Okay? So, lahat po na nagtatanim ay, anong hinihintay? Anong hinihintay? Bunga. Okay? Pag-aani. So, doon sa pag-aani, anong naramdaman? Ano po ang kanilang naramdaman? Kagalakan. Okay? Darating ang oras sa ang anihan. Yung pag sinabi ni Jesus Christ in Apocalypse chapter 22, verse 12, ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala at gagantihan ko ang ayon sa kanila mga gawa. Hindi sa bibig, hindi sa salita lang. Ayon sa ating mga gawa. Okay? Then, so, yung naghahasik at saka yung umaani ay parihong nagagalak. So, habang nakapagligtas tayo ng isang kaluluwa lang, ay ang Diyos ay tuwang-tuwa, masayang-masaya. And then, ano po naramdaman po natin? Tuwang-tuwa at sayang-saya po tayo, di ba? Yan po ang ating kaligayahan, hindi po yung pira. So, ang kaligayahan po natin may maligtas sa sakripisyo po natin. Okay? So, sapagat dito, totoo ang sa 37, sapagkat dito, totoo ang kasabihan, isa ang naghasik at iba ang umaani. Kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpaguran. Iba ang nagpapagod at ako'y pumasok sa kanilang pinagpaguran. At kayo'y pumasok sa kanilang pinagpaguran. Okay. Unang naihasik si Jesus Christ in John chapter 12 verse 24 na maliban ang trigo, butil ng trigo mahulog sa lupa, ay ito'y hindi magbubunga. Okay? So, kung mahulog yung isang binhi, mabilang po yung bunga? Okay?
So ilan na ang bunga? Hindi lang isa. Hindi lang 30, 60, 100. Okay? So, kung mamatay, so si Jesus Christ ang namatay at pagkatapos, para maligtas po tayo, dumanak ang kanyang dugo doon sa cross, and then lahat po ng sumampalataya ng lahat nilang mga kasalanan na tubos na, sila po yung naligtas at nagiging anak ng Diyos. Sinabi ng Biblia na si Jesus Christ ang bugtong ng anak ng Diyos, ang tanging anak ng Diyos. Pero nung muling namatay at muling nabuhay si Jesus Christ ay nagkaroon ng maraming anak. Lahat ng mga naligtas. Okay po ba? Sa Hebreo chapter 6 verse 10, sige po, ay nagkaroon sa kamatayan ni Jesus Christ, sa kanyang pagdurusa ay nagkaroon ng maraming anak. Sino po yon, mga anak? Yung tayo po yung binanggit doon. Hebreo chapter 6 verse 10. Hebreo chapter 6 verse 10. Okay? Basahin ko po. Sapagkat ang Diyos ay hindi masama. Hindi na kaligtaan. Sorry. Saglit lang. Parang nagkamali ako. Chapter 2 pala. Sorry. Tao lang po. Chapter 2 verse 10 pala. Sige po, basahin natin sabay. Hindi kasi po tayo nagbabasa sabay-sabay. Ano? Sige, basahin natin sabay. 3, 2, 1. Sapagkat narapat na ang Diyos na para sa Kanya at sa pamamagitan niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluluhatian ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. So si Jesus Christ muna ang nahiasik. Then, tayo po yung umani na lang. Okay? So, nung namatay at muling nabuhay si Jesus Christ, nagkaroon ng maraming anak. Sino po yung mga anak na yon? Sino po yung marami? Ako yun. Ikaw hindi? Okay. Tayong lahat. Nananampalataya sa dugo ni Jesus. Okay? Okay, so last. So, tama? Naniwala po ba kayo sa reward? Okay. Naniwala po tayo sa pagdating ni Jesus Christ. Tama? Sa pagdating ni Jesus Christ, yun po ang oras ng ating kagalakan. Nagalak tayo ngayon kasi sa maraming pagdurusa, maraming sa sobrang init, maraming kawalan, maraming sakit. Pero sa pagdating ni Jesus Christ, gaano kaya kasaya na magkaroon na tayo ng katawan katulad ni katawan ni Jesus Christ. Na wala ng sakit, wala ng iniisip, wala ng dalamhati, papahirin niya ang ating mga luha. Wala ng problema, sakit, karamdaman. Iwanan na po natin yan. Kaya pwede na kayo mangutang sa Bombay ng milyon. Baka ma-estapa kayo. Biro lang. Yung mga kalagayan natin ngayon na puno ng pagdurusa, alalahanin ay iwanan na po natin yan. Okay? Dahil si Jesus Christ ay darating, and then tatanggapin po natin yung gantimpala. Ayon sa ating mga gawa. So, hindi sa salita, sa ating mga gawa. Okay? Kaya, yung bawat gawa po natin ay kita ng Diyos yan. So, yung sermon ng Wednesday sermon, di ba? Lahat ng ginagawa natin ay kita ng Diyos lahat. Bakit siya nagtatala ng libro para sa ating mga gawa? Dahil magbigay siya ng gantimpala. In Malakayas chapter 3 verse 16, na meron siyang aklat ng alaala at itinala niya lahat ng ating mga gawa, lahat ng natatakot sa Kanya. Okay po? Okay, para hindi kayo masasayangan ng sakripisyo at itudo na natin ang ating sakripisyo habang puro Bible seminar tayo, kami din, hindi po nagpahuli. Puro Bible seminar din kami, sunod-sunod. Okay? May isang kaluluwa lang maligtas. Okay? So, dito po, last. Okay, tapusin po natin in pang-8 na resulta doon sa good news ng babae. So, tanda po natin maigi. Okay? Ang Diyos ay gumagawa sa lahat na umiibig sa Kanya. Okay? Ang Diyos ay gumagawa sa lahat umiibig sa Kanya. Ito po yung umiibig sa Kanya, gumagawa sa Kanya, sumusunod sa Kanya, nagsakripisyo sa Kanya.
para sa Kanya, para malulahati natin siya. Okay, in verse 39. Okay, in verse 39, last. Tingnan po ninyo, in verse 39 po, sa John chapter 4, verse 39, ang result po sa evangelism ng babae, so, kunti lang po ba ang naligtas? Kunti lang po ba ang pumunta sa Savior? Kay Jesus Christ? Hindi, marami po. Marami po. Okay, dito po sa 39. At marami, okay, nakita, ako na lang po magbasa. At marami sa mga Samaritano sa lungsod na iyon ang sumampalatay sa kanya dahil sa sinabi ng babae na nagpatotoo, sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Kaya nang dumating sa kanya ang mga Samaritano, nakiusap sila sa kanya na mananatili sa kanila at siya ay nananatili roon ng 2 araw. Okay, nanangaral ang Panginoon doon. At marami pang sumampalataya sa kanya dahil sa kanyang salita. 42, sabay-sabay po tayo, 3 to 1. Sinabi nila sa babae, ngayon sumampalataya kami, hindi dahil sa iyong sinabi, sapagat kami mismo ay nakarinig at nalaman namin, ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. So, ano lang po ang ating trabaho? Dalhin sila. Dalhin sila sa Bible Seminar. Okay? Kaya meron tayong mga street evangelism. So, ano na po ang mga balita ngayon? Hindi na po normal. Hindi na po climate change nga ang binanggit. Climate, boiled climate. Yung niluluto na po tayo. Hindi na climate change. Matagal na po yung climate change na naramdaman natin. Ngayon, ano na po? Talagang susunugin na po yung mga tao. Yun po ay hindi natin alam kung talagang hindi nag-umpisa na din po yung Europe War, ang Gog at Magog War sa Ezekiel chapter 38. And then yung Armageddon War is yung Asia, yung China, mag-umpisa na din po. Hindi natin alam. Then, nakasulat po sa Bible yan, kahit ngayon, darating si Jesus Christ, hindi po magkamali ang Biblia. Okay po ba? Kaya yung ating mga Bible seminar, ay itudo na po natin yan at baka may nabigatan, huwag po. Yan po ay kayamanan natin sa langit. Convert. To, yung pera natin ay i-convert natin para sa kayamanan sa langit na hindi po masisira at mananakaw. Kasi kapag magpundar po kayo dito sa lupa, kahit ano pong kaganda ng bahay mo, kutsi mo, ari-arian mo, ay magiging abo po lahat yan. Wala pong madala pag mamatay tayo, pag rapture. Ay, tika muna, ang laki ng pira ko sa ATM ko, million yon. Pwede po bang magpaiwan ako kahit isang oras lang, withdrawin ko lang yung aking ATM? Pwede po ba yon? Hindi. Bye-bye. Kung ano man po pira. Halimbawa, may 1 million kayo. Ipatayo ng isang bahay. Magandang bahay na yun, ano? Ayaw. Magandang bahay o hindi? Maganda na yun, 1 million. Pero kung 1 million na yun, makapagligtas ng isang kaluluwa, sana mas valuable. Yung isang kaluluwa, di ba? Okay. So, agree kayo? So, nakuha po ba ninyo yung ating topic? Yung 8? Okay. So, salamat po na hindi nyo ako tinutulugan. Okay. Kasi walang bumasa kanina nung sinabi ko ang nagbasa ay yung mga tulog lang eh. Okay, so wala na tayong oras, tayo po yumuko at manalangin. Dakilan Diyos, salamat po Panginoon sa natitira po namin panahon at sa inyong salita. Panginoon, tulungan mo po kami. Kami po ay minsan nakapokus sa makamundong bagay din. Kahit alam na po namin, Panginoon, at nakita na po namin ang mga tanda na darating na po ang aming Panginoon. Ngunit, minsan kami ay nadadala, nahahatak sa makamundo pa rin. And then sa mga social media at sa mga internet na ginagamit ni Satanas para ibaling ang aming isip, puso doon sa mga interesting na bagay sa mundong ito. At mawalan po kami ng gana sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Tulungan mo po ang inyong mga anak na makita po ang kahalagahan po ng bawat kaluluwa kagaya sa sinabi ng Panginoong Hesus na pinakamahalaga ang isang kaluluwa kaysa sa pagkain at sa pag-inom, pagkauhaw, sa pagkain at sa
mga bagay sa mundong ito. Ang isang kaluluwa ay ang mahalaga kaysa value ng buong mundong ito. Kaya ang bawat sakripisyo ng inyong mga anak at bawat pagluha sa kainitan ng araw, ulan, sa street evangelism, sa mga Bible seminar, Circle Bible Seminar, ay ito kita po ninyo, Panginoon. At alam po namin na ito po yung pinakamahalagang bagay na nagawa po namin sa harap ng Diyos. At naluwalhati po namin ang Panginoon sa ganitong mga ginagawa ng mga anak ng Diyos. At tulungan mo po kami na may magpagkakaisa ng ang puso at isip ng mga kapatiran na gawin nga po ang kalooban ng Diyos at tapusin ito. Salamat, Panginoon, sa pangalan po namin, Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin. Amen.